Ari ka makakita og employer nga sama nako, honey sweet. Daddy! Ayaw ka bala ka. You have my support. Basta kay si Athena ang akong private secretary. Period. Daddy! Oh, muso pa ka? Dad! Honey sweet. Di ka mo dawat sa kong i-offer ni mo? Daddy, kuan man good kining... Gikatugyan ko na ba yan mo ang tanan? Oh, don't say bad words. May pasalig si Tita Apple nga ako ang mamahimong private secretary nimo. Unya karon? Why magbuot na ko, honey sweet? Ay, namakak day si Tita Apple na ako. Ayaw ka bala ka. Ikaw na, honey sweet. Ansa? Tatay Bong, si honey sweet na lang. Ayaw na lang ko. Ako'y magbuot, Athena. Wanay problema na ko, tay. Siya na lang. Iot na lang may trabaho siya. Athena? Tatay Bong, siya na lang. Total, dali mas ako magdugay, tay. Igo lang ko ni Doa kang nanay. Oh, no, Athena, no. Sorry, tay. Siya na lang yun, tay. Excuse, tay. Daddy, okay na siya. Na-withdraw na. So ako na lang. Shut up! Daddy! Nakonsumisyon kong naminaw, Athena. Ang ano, nay? Gusto ko nga ikaw ang mamahimong private secretary. Dili, nay. Dali ko gusto makonsumisyon ka tungod na ako. Oh, Athena. Si Bog. Hello, Bog. Apple, nanawag ko ni mo regarding ni Honey Sweet. Ano, may problema ba? Gamay nga problema. Pero pahibawon talang ka. Saon sa man? Okay man ka nga mahimo mo siyang private secretary? May kausaban, Apple. Unsay kausaban? Dili naman na yun. Dili, madayon na naman. Unsa may hinungdan? Nagpabadlong mo siya nimo? Wa. Buutan nga mituman sa kong gusto. Pero ang pwesto nga akong gitan niya kaniya mo akong ibakoy. Saon sa maghinungdan? Tungod kami abot ang tinuod nga akong hatagan sa maong posisyon. Ug kinsa man siya? Si Athena. Si Athena? Yes. Si Athena. Nibalik na siya. O siya ang akong private secretary. Oh. Kasabot ako, Bong. Kasabot na ko. Unsay nasabtan mo? Gusto gid kag virgin man go. Usa na sa weakness, di ba? Apple. Dili ba, Bong? No comment. Okay. Unya, hain naman ron si Honey Sweet. Ako kiyatagan og 200,000 pesos silbing pasalamat nga nakig-uban siya nako. Wa pa gani kasugod si private secretary pero may bonus na. Okay, don't worry. Ako'y bahala. Nay, mangutan ako nimo. Magpabilin gid ka din, eh? Ha? Nganong nautala ka, anak? Nay, wa ba nimo masuta? Nga kining imong kahimtang karon o sa ka-impirno? Athena. Kulatado ka na.
Athena, Kulatado ka na. Dadaan pagikabatan ang babay. Okay ra gid na nimo. Athena, kinsa nagsulti nimo nga... Nay, panalipdan gid mo si Bong? Andam ka na mahimong martir karon? Tungod lang sa imong ambisyon nga ikaw may kwarta na, manager na, tag-iya pa? Nagihimo kang sulugoon. Grabe ha. Ikaw pa ang sugoon pagpalit og shampoo kinaligo sila. Nag-shower sila. Athena, Kung kaya ni mo ning kahimtangan, Nay, pas ako. Dili ko ni kaya, Nay. pinangga ko ni Bong. Pinangga? Kanang kulatado ka? Oo, pinangga. Nakahimo lang siya sa pagpasakit ako tungod sa iyang gugman ako. Gugma? Yes, mo na ang tinuod. Nay, Napasakitan ko niya tungod kay nagsalo siya. unsa? Dili siya gusto nga dunay kaagaw. Dili siya gusto nga magbudi ko niya. Dili siya gusto nga limbungan ako siya. Mao ba, Nay? Og tungod, ana, gikulata ka? Mao ka na, Athena. Hilom sa, mananuktok. Ma'am Chona? Oh, Ay, Athena, nangita sa sirbong ni mo? si Bong nangita nato. Siya ni Sweet ay ato ikatakbo. Oy, Nay. Ikaw, Ako? Ngano, may tuyo ka? kung wa pa ka mo abot, dili mo abot ang dimalas nako. Unsa? O kung wa sa ka mo abot, di sad mo abot ang dimalas nako. Isumbong ka kang tita Apple ha! Isumbong ta ka! Sumbong! Balik ako ninyo, kay bitayon ta mong duas apple. Isumbong kita ka! Isumbong kita ka! Ay, ako tulutudlo ha? Dili ka tulutudloon lang tika din ha? Tampalungon pati ka! Kini ay, ha? Uy, akong kamot! Wa ko'y gitugutan nga mo dapat sa kong nanay. Mao ba? Pues, ikaw, kini! Hiya! Agay! Usa man? Gusto kang balian, tika, ha? Balikin na! Daddy! Tama! Tapang! Stop it! Sorry, Tay. Gipanalipdan ko lang akong inahan. Oh, okay. No problem, anak. Bong, Gikalipay na kong dako nga nibalik ka, Tina. Tungkol kay ikaw ang tugyanan ako sa akong mga kaptangan. Bong, Yes, Chona. Siya na, si Tina. Ang presidente sa tanan ako negosyo. With a salary of 250,000 pesos a month. Hi guys, tanawtang crime stories from Taro Doctor. Kay ang amahan ani guys mo yung suspect. At hindi pa rin How nahahanap come? yung Atong kami bata naman. for most of the time. The first few hours, napatay na sila kapag nawawala sila. Ano no, statistically speaking, ganun talaga usually yun nangyayari. At sobrang tagal na rin po kasi na hinahanap itong batang to, hindi lang 24 hours. 1, 2 linggo. So yun na rin ang ine-expect ng lahat. But, sa puntong ito ng paghahanap, magiging interesante yung ating kwento. Paghihinala ng mga tao. Yes, may paghihinala. May mga kutob-kutob yung mga tao. June 18 to June 24, basically 2 to 8 days, mula nang mawala si Charlie, ito yung window kung saan madalas na lumalabas sa media itong tatay ni Charlie. At the same time, habang humihingi siya ng tulong sa media,
nagkakaroon na rin ng mga searches. So yun, hinahanap na siya ng kapulisan, FBI, sabay ang nangyayari. Habang nangyayari yan, lumalaki yung kwento. At habang lumalaki yung kwento, mas marami yung mga mata na nakakakita dito sa pamilyang to. Mas marami yung nakakapanood sa mga ikinikilos ng tatay na si Charles IV. At meron mga mapapansin yung mga tao. Ito, kwentu-kwentuhan lang to ha. Conspiracy theories lang nila. Pero magiging dahilan ang mga ito para mas lalo pang ma-amplify yung pag-uusap dito sa kwento. Una, June 17 na raw nung opisyal itong report ng tatay sa kapulisan. So nagtataka yung mga tao, ang bata ng anak mo, bakit hindi mo agad tinawag sa kapulisan? Bakit umabot ang 24 oras? Hindi ba dapat nag-aalala ka, nagpapanik ka na, nagwawala ka na bilang isang ama ng napakabatang 12 years old ha? Tinatanong nila, ano ka nakatulog ng gabing yun? Na hindi mo sinusumbong sa kapulisan? Tama naman, di ba? Tama naman. Sa puntong to, walang kahit ano naman, syempre, na mapapatunayan na laban dito sa ama. Sabi ko nga, conspiracy theory lang ng mga tao to. Wala nakakalam kung nagsisinungaling ba o hindi yung tatay, na pagbibintangan lang din naman siya. Dahil na nga rin sa kawalan ng detalye sa kwentong to. So, kailangan na mag-isip din ng mga tao eh. Sino ba yung mga posibleng suspect? Pangalawa, modernong panahon na po ito. Mid-2010s na. May mga CCTV na niyan. Hinalughook nila lahat ng yan, yung mga CCTV. Sure, yung mga kapitbahay, mga fast food, mismong bahay nila. Meron dapat yan. So, ang tanong, bakit daw may isa sa mga CCTV walang nakapagturo sa bata? Ang weird nun. Diba? Pagbalabas pa lang dapat yan ng pintuan kung sakali mang may kumuha sa bata, dapat makikita na siya. Dagdag lang din dito sa hinala na to, bakit daw walang mga detalye or mga clues, mga dugo, mga DNA, galo sa bahay, kung sakali mang puwersa siya. Walang ganon na kahit anong nakita. May mga news anchor po na nagtatanong, sabi nila, kung mawawala daw ang isang bata, bakit walang trace? Parang ganun yung tanong nila. Weird yan. It's either alien ang kumuha, di ba, na portal gun, o nilinis ang mga ebidensya. At this point, no, parang suspect na rin itong mga magulang. Pero hindi natin alam. Pangatlong paghihinala. Ito yung kwento-kwentuhan lang din po. No? Sabi nila, bakit parang pag ini-interview yung tatay, bakit parang scripted siya magsalita? Yan yung mga tanong nila sa sinasabing parang gut feel. Pero something na mali dito sa tatay. Na parang bang may tinatago to, pero sasabihin ko lang na kahit walang anong makakapagpatunay po dito ha. So bottom line, walang unsa ng kwento, wala lahat. Tapos, ulit tayo sa square one. Pero, dahil nga naghihinala yung mga tao, maraming nagsasabi na mag-lie detector test. Ito yung nangyari. Na-push ba na mag-lie detector test sila? Ang sabi, yung stepmother daw hindi pumayag. Pero si Charles Bottle IV, sabi niya, papayag lang daw siya kung FBI ang gagawa kasi wala daw siyang tiwala dun sa Detroit Police Department. So, go siya. June 21, 2014 daw nung mangyari ito, pero yung naging ending is parang inconclusive yung naging resulta. Parang hindi matukoy or walang clear na mga patterns ng pagsisinungaling or pagsabi ng totoo. So ang ending, wala na namang nangyayari dito sa kasong ito. Babalik na naman tayo sa umpisa. Kaunting commercial break lang po, hingi ako ng kapatawaran, bigla pong sumabog. Biglang uminit na umusok po yung aking PC habang pinifilm ko yung video natin. Anyway, pasensya na, ituloy na natin itong ating kwento. Let's go! So mag-uumpisa itong viral na footage. Kasama niya sa interview ang ama na si Charles Bottle IV. Sabi niya bigla, Charlie, meron kami mga nakukuhang report ngayon mismo na ang anak mo ay nahanap na. At siya ay nakita doon mismo sa basement ng bahay ninyo. Charlie, we're getting reports that your son has been found in your basement. Kung saan makikita yung mukha ng ama na parang bang nagtataka, parang may gustong sabihin.
O parang naglo-loading? Ano ba yung basa niyo sa mukha niya dyan? Mahaba yung kanyang pause. Kanya, nag-iisip talaga siya. Hanggang sa biglang sinabi ni Nancy Grace, Sir? Sir? Ang bagong Lactum 3 Plus, may dagdag DHA, tulong para dagdag galing. Para sa batang Vivo Plus. Goodbye stickiness. Airism. Uniqlo. Huminga ng malalim si Charles IV. At napatanong, What? Sir? Mr. Bothell, are you... Nagtataka? Tapos inuulit sa kanya, Sir, eto ha, may report kami na nakita na yung anak mo doon sa bahay ninyo. Makikita natin na nag-uumpisa na huminga ng napakabilis nitong ama. Ito na ngayon yung weird. Kasi kung titingnan nyo po sa mga comments ng mga tao, sa YouTube, sa Facebook, lahat sila magtatanong, Hoy, bakit ganyan yung reaksyon ng tatay na yan? Bakit imbis na parang, hala, hanap yung anak ko, bakit parang kabado pa siya? Bakit parang hindi siya masaya na nahanap na yung anak niya? Yeah, we are getting reports that your son has been found alive in your basement. What? Yes, that's what, if you can hand me that wire very quickly. Yeah, we're getting that right now. Mapapansin mo kasi yung mukha niya, tumitingin-tingin sa paligid na ganyan, malikot, lalong bumibilis yung kanyang paghinga. Di ba kung ikaw yung tatay niya na, isisingit ko lang, iiyak ka pa, di ba? Magtatatalon ka pa. Kung ako nga yun, di ba kung ako yung tatay niya, baka tumakbo na ako dyan sa interview. Tumakbo na ako pa uwi para makita mayakap yung anak ko. Pero hindi yun yung kanyang naging reaksyon. Tinanong siya ni Nancy Grace, paano buhay yung anak mo sa basement ng bahay ninyo? Katanungan na lahat curious kung ano yung isasagot niya. Yeah, how could your son be alive in your basement? Kasi matatandaan po natin, di ba, hinalughog sila ng Detroit Police, FBI, may mga K-9 units pa na inamoy lahat ng pwedeng amuyin doon. So ano nangyari? Sabi lang ng ama na pautal-utal, wala akong idea. At the time, kinukuha na yung bata. Sinabi niya rin na paulit-ulit niyang chinecheck yung bahay. Bakit? Wala, parang ganon. Yung asawa niya, chinek din daw yung basement. Makikita natin na confused talaga itong interviewer na si Nancy Grace. Tanong siya ng tanong. Hindi mo alam kung hinuhuli ba niya itong tatay o ano. Pero I think collectively, iniisip ng lahat, nagsisinungaling ba ang tatay na ito? At bakit hindi siya nahanap, di ba? Oh shit! I have no idea. Now, this is just a report that we are hearing out of Detroit that we're trying to confirm. Okay, Everybody please. in New York, please get on it. Let me know when we get Charlie Langton from WWJ. Sir, did you check your basement? I checked my basement. The FBI checked my basement. The Detroit Police checked my basement. My wife checked my basement. I've been down there several times. We've all been checking. How? I-explain ko lahat yan sa inyo. Pero bago yan, sa tingin nyo, tama ba kayo sa hula nyo nung tinanong ko kayo kanina ang katotohanan? Eto na, tatanong ito sa bata mismo, si Charles V. Ito raw yung nangyari. Salita yung bata kasi nagkaroon na rin ng trial dito. So bakit natin kwento yan? Saan mo na siya nakita? Okay. Nasaan siya the entire time? Nakita siya ng mga pulis sa isang parang tago na parte para may nakabarikada na dresser doon sa basement nila. At ito rin yung dahilan kung bakit hindi daw siya naaamoy ng mga aso, ng mga K9. Balik tayo ngayon sa testimonya ng bata. Bakit siya nandun? Kasi sabi niya, araw-araw daw, pinupuwersa siya ng ama niya na mag-push-ups, sit-ups, jumping jacks.
Na grabe, tandaan po natin na 12 years old lang ito at the time, di ba? Pakabata, tapos papagawa mo lahat yan. Kwento niya dun sa child welfare niya, yung parang DSW, di ba, kumbaga, pinagbubuhat daw siya ng 25 pounds na weight kada